Alam niyo po, yung pagiging masunuring anak sa nanay, mararamdaman lang yan ng isang ina sa panahong nabubuhay siya. Yung pagiging magalang na anak sa ina, mararamdaman lang niya yon habang nabubuhay pa ang isang ina. At yung pagiging mapag-honor na anak, mararamdaman lang niya to habang nabubuhay ang isang ina. What's the point? Una, sa panahong buhay ang nanay mo, doon niya kailangan ng pagsunod mo eh. Totoo po ba? Habang nabubuhay ang isang ina, ang isang magulang, doon lang naman niya kailangan yung pagsunod mo eh. The best time para sundin ang iyong ina, ang iyong magulang, laging ngayon na. Kasi nga ito ang totoo, sa kapapaliban mo na sundin ang iyong ina, pwedeng mahuli na ang lahat eh. Totoo po ba? Doon sa mga anak na laging nagpapaliban na sa kanila niya susundin yung kanyang nanay, yung kanyang magulang, pwedeng mahuli ang lahat. Ito ang totoo, sa kapapaliban mong sundin ang iyong ina, pwedeng mabaliwala na ang lahat, and at the same time, pwedeng wala na rin maging kwenta ang lahat sa kapapaliban mo ng pagsunod sa iyong magulang. Kasi nga, again, maraming anak na-realize lang ang dapat sinunod ang kanyang nanay, ang kanyang magulang nang naririto pa siya. Alam niyo po, may mga anak na-realize na kailangan pala niyang sundin yung kanyang magulang kung kailan nahinto na siya sa pag-aaral. Totoo po ba? May mga anak na-realize na lang na kailangan pala sinunod niya yung payo ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang nanay, nung nahinto na sa pag-aaral. May mga anak na-realize lang na kailangan pala, dapat pala sinunod niya yung kanyang magulang nung nasa kulungan na. At may mga anak na-realize lang na kailangan pala sinunod niya, dapat pala nasunod niya yung kanyang magulang nung meron na siyang anak at hindi nakatapos sa pag-aaral at hindi na-enjoy yung singlehood niya. Alam niyo po, maraming mga anak nare-realize lang yung dapat na naging pagsunod sa magulang nung nandoon na sila sa punta ng buhay nila na dapat hindi pa iyon yung punto ng kanilang buhay at hindi dapat na kinalagyan ng kanilang buhay. Sino po naniniwala dapat walang kabataan ang nakakapag-asawa ng wala sa panahon? Totoo po ba? At sino naniniwala, wala namang magulang na yung kanyang anak gusto niya makita na nakapag-asawa ng wala sa panahon? Totoo po ba? And at the same time, walang magulang ang gustong makita ang kanyang anak na nasa loob ng kulungan. Totoo po ba yan? Lahat ng magulang ang gusto makita yung kanyang anak, lalo na ang kanyang ina, makita niya yung kanyang mga anak na nasa maayos na kalalagayan. Alam niyo po, walang magulang yung gugustuhin makita yung kanyang anak na punong-puno ng regrets, punong-puno ng pagsisisi sa buhay dahil ang dami niyang ginawang pagsuway sa kanyang magulang. Dahil ang dami niyang ginawang in-exercise na katigasan ng ulo habang kasama yung kanyang magulang. Again, sa panahong buhay ang nanay mo, doon niya kailangan ng pagsunod mo eh. Alam niyo po, gaya nung aking nabanggit, maraming mga anak, kung kailan nandoon na sa sitwasyon na dapat wala sila, saka lang nare-realize na dapat sinunod niya magulang niya. Alam niyo po, tandaan niyo, lahat ng gusto ng iyong magulang, ng iyong ina, na ipasunod sa iyo, lahat yun para sa kabutihan mo. Mula doon sa mga pinakasimpleng bagay, hanggang doon sa mga pinakakomplikadong bagay sa buhay na ito, lahat yun para sa kabutihan mo. Kaya pinasusunod sa iyo ng magulang mo, ng iyong ina, para sa ikabubuti mo yon. Ikalawa, sa panahong buhay pa ang nanay mo, doon niya kailangan ng pag-honor mo. Sino po naniniwala? Hanggat buhay lang naman ang nanay, ang isang magulang, doon lang naman niya kailangan ng pag-honor mo eh, sa mga anak. Alam niyo po, again, walang ina, walang magulang ang nangangailangan ng pag-honor sa kanilang lamay.
Tandaan niyo po, sa lahat ng anak, walang ina, walang magulang ang nangangailangan ng pag-honor doon sa kanilang libingan. At walang ina, walang magulang ang nangangailangan ng pag-honor doon sa sementeryo. Hindi na kailangan ng isang ina ang pag-honor kapag pinaglalamayan na siya. Hindi na kailangan ng isang magulang ang pag-honor mula sa anak kung pinaglalamayan na siya, kung nasa libingan na siya, kung nasa sementeryo na siya. Ang pag-honor sa iyong magulang, sa iyong ina, ay kailangan niya habang nabubuhay pa siya. Malungkot lang na may mga anak gustong ibigay yung pag-honor o naibibigay yung pag-honor kung kailan pinaglalamayan na, nasa sementeryo na, nakalibing na yung kanilang nanay. Alam niyo po, anong pinapakita rito ng Panginoon? Ang totoong pag-honor sa isang magulang, sa isang ina, ibinibigay habang wala pa siya sa loob ng kabaong. Habang wala pa siya sa sementeryo. At ang totoong pag-honor sa ina, sa isang magulang, ibinibigay habang kapiling mo pa at wala pa siya sa piling ng Diyos. Huwag mo nang gustuhin na pinaglalamayan na ang iyong nanay, ang iyong magulang, saka mo pa siya i-honor. Huwag mo nang gustuhin na kung kailan dadalawin mo na lang sa sementeryo at saka gusto mo pang i-honor ang iyong magulang o ang iyong ina o even ang iyong tatay. Huwag mo nang gustuhin na kung kailan nasa piling na siya ng Panginoon at wala na sa piling mo, saka mo pa siya i-honor. Wala nang kwenta ang lahat ng pag-honor kung wala na sa piling mo ang iyong magulang. Another thing, bakit kailangan laging napapaalalahanan ng mga anak sa tamang pagtrato sa magulang, lalo na sa isang ina? Maraming anak nakakalimutan, mai-enjoy lang ng nanay mo ang pera mo habang nabubuhay lang siya. Alam niyo po, hanggat nabubuhay lang ang isang ina, ang isang magulang, doon lang niya kakailanganin ang pera mo. At sino po naniniwala, habang nabubuhay ang isang magulang, kakailanganin niya ang pera? Sa mga nanay po, sa mga magulang na naririto, sa mga tatay, totoo ba? Habang nabubuhay ka, kailangan mo ang pera. Sino po rito sa mga magulang, aminado, kailangan pa niya ng pera? Alam niyo po, tandaan niyo, ang Panginoong Jesus, pansinin niyo, bakit sa puntong mamamatay na siya, yung pagbibilin sa kanyang ina yung ginawa niya? Bakit sa mga huling hininga ng kanyang buhay, iyon yung ginawa niya? Yung ibilin yung kanyang nanay dito sa kay John sa magiging kalalagayan ng kanyang nanay. Kasi nga, alam niyo po, kahit sa ating Panginoong Jesus, malinaw na malinaw sa Kanya na mahaba-haba pang panahon ang ilalagi ng Kanyang ina sa mundo at habang nasa mundo ito, kakailanganin niya ng pera. Walang magulang ang hindi mangangailangan ng pera habang nabubuhay dito sa mundong ito. Totoo po ba yan? Walang ina, walang ama, walang magulang ang hindi mangangailangan ng pera habang nabubuhay pa siya dito sa mundong ito. What's the point? Una, tandaan niyo po, sa lahat ng anak, hindi kawalan sa isang anak ang pagpalain ang kanyang ina.